deal with US. Tayo ang may pinaka-worst na deal sa US. Dumayo pa tayo ha. Yung iba tawag-tawag lang. Kasi sa atin ang importante, photo ops, ang importante may report, nakapag-deal kami. Hindi mo mapagmamalaki yan. Boss Badong, ipinakita rin ni Trump kung gaano ang disgusto niya kay BBM. Alam niyo po yung mga tao kasi na yung minsan po yung yan po yung problema eh. May termino dyan si nasirang Miriam Defensor Santiago. Ang tawag po niya intellectual arrogance, intellectual arrogance. Pag nakita niya yung kadil niya mahinang nilalang. Boss Badong yan. Sa tingin ko, ginawang bargaining chip yung case nila. Wala pong bargaining chip yung Amerika. Hindi nila kinakailangan mag-bargaining chip. Napakataas naman ang tingin nyo doon sa... Wala po yan. Mahina lang po talaga yan po ang deal po dyan is between amo and tumango lang na tumango yan eh. Pasensya na po kayo yung mga nag-iisip po na parang napaka-importante po no. Meron lang pong iniiwasang komplikasyon yun. Alam naman natin, ngayon po naglabas, di ba? Kalalabas lang po nung actual na ito yung dahilan kung bakit namatay si Tantoco. May kinakailangan po managot. Dalawa po yan eh. Binasa ko po doon sa sinerch po natin sa LA. Dalawa po ang pwedeng madamay. Dalawa lang po. Yung mga kapwa niya na kung may mga kasama siya na drogista, wala po yun. Yung host ng party, yung drug party, yung nag-host, at saka yung nagdala, yung supplier. O yun po ang pwedeng madamay pag may na-overdose. Kaya para po maiwasan yung komplikasyon. Ayaw nila magpaliwanag. Gusto nila yan eh. Meron silang mga spokesperson na paliwanag ng kung ano-ano. Pero yung gustong maliwanagan ng tao katulad nitong pagkamatay ni Tantoco, wala. Si BBM parang basang sisiw kahapon. Opo sir, opo sir. Tsaka dekorasyon, ang pangit po talaga, no? Karamihan po ng mga presidente dumadalaw, yung lalabas po sila. Si president, yung tatay nito, ganun eh. May lalabas sila sa White House lawn. Tapos magtatanong yung mga reporter, magkasama sila, pinipicturan. Ito po hindi, press conference ni Donald Trump. Ito nga pala yung presidente ng Pilipinas. Bati ka muna. Pagkatapos nun, buti nga, may Pilipino pa nagtanong eh. Tsaka binigay pa ni Donald. Sige, nagsalita ka na. Sagutin. Again, repeat. What's your question again? Hindi pala attentive. Ipagmalaki nyo muna ang 1% discount ni BBM bago nyo kami sabihang bobo mga tanga. Boss Buds, kaya hindi pwedeng tawag kay BBM. Baka kasi hindi maintindihan ni Trump ang salita. Alam mo na. Hindi naman po sa tawagan naman po yung mga totoong negotiator yan eh. Mga economic managers yan. Isasama niya sa zona pagpunta kay Trump. Siyempre, kaya lang, wala eh. Hindi mo pwedeng maipagmalaki. Lahat po, pati mga kakampi niya eh. Hindi maipagmalaki. Ikakampi niya yan eh, si JB, si Ping Lacson, at kapatid niya si Amy. Sila yung unang bumira. Charity boxing match daw, sabi ni Torre Diwata. Boss, nasa Rap Boys, Whitey, maniniwala sana ako sa'yo, pero bobo ka pala. Boss, alam ko, isa kang boxing analyst.
Ano masasabi mo sa nalalapit na fight of the year? Sa tingin ko, hindi naman matutupad yan. Politiko yan eh. Salitang politiko, suntukan na lang tayo. Pero patulan ng isang non-politician, yun ang foul. Dapat at all times, 'di ba, yung professional, yung professionalism. Yung susunod na presidente kailangan pa ibalik ulit ang samahan ng Pinas sa China at maibalik yung dignidad ng mga Pilipinas sa US. Sobra talagang insulto ang ginawa ni Trump. Tawang-tawa siguro after usapan nila. Tawang-tawa nga habang yung ngiti niya nga na tough negotiator. Puta, insulto po yun. Maski si BBM nagtakay, dapat pala makipag-negotiate ako, hindi lang pala tatango. Ano po balita sa ICC? Kasi po may bagong release sila. Salamat sa sagot. Ang balita po, sumang-ayon po sila kay Kaufman na ipagpaliban yung interim, yung ano po nila, di ba nag-apply si Tatay Digong through Kaufman, nag-apply ng interim release. Tapos, mukhang may nakitang anggulo si Kaufman na may hinihintay siyang ebidensya. Humiling siya na ipagpaliban mo nila habang hindi pa dumarating yung hinihintay niyang ebidensya. Ewan ko kung ano ebidensya yun. Nag-unsubscribe ako dahil nag-Marcos ka nung eleksyon. Ngayon, paano kami niniwala sa'yo? Yan. Kahit hindi ka naman maniwala. Wala naman po. Kami po ng mga banateros, magkakasama kami sa SMNI. Kung dala-dala mo pa yung before election, hindi ka rin naniniwala malamang kay BP Sara. Mga non-issue na po yung nasa sa inyo po yan. Sabi nga sa inyo millions. Pero yung mga non-issue po, yung mga banateros nga, na-realize nila na Duterte talaga ako eh. Kayo, kung hindi nyo pa rin na-realize na Duterte talaga ako, wala po kayong magagawa. Duterte po ako, buhat nung nagsimula. Magpakita lang po kayo na binanatan ko yung Duterte. Wala naman kayo mapapakita. Magkakasama po kami ng banatero sa SMNI. Ngayon, kung dala-dala mo yan, intrigahin mo ko rito na Marcos ako. Ano magagawa ko? Araw-araw ko nang binabanata si Marcos, maka-Marcos pa rin ang tingin mo sa akin. Wala akong magagawa to. Alam naman, pigain ko yung utak mo kung yan lang po yung kakayahan. Banateros ka ng banateros, kines na nga ako sa banateros. Ginis na nga nila ako, wala sila nakitang problema sa akin. Nagkikita po kami ng mga banateros kung saan, lalo na sa SMNI. Ikaw may problema pa. Wala po akong magagawa dyan. Hindi ko po ipagpipilit ay sarili ko sa iyo. Hindi po kami nakikipag-compete kahit kailan sa mga banateros. Pang TV po sila, pang radyo lang kami. Alam po namin yung kalalagyan namin. Never po ako nakipag-compete sa mga banateros. Kahit kailan. Alam ko na mga big time sila. Kayo naman. Hindi ko maintindihan. Araw-araw. Namamaos na ako sa kaatake sa mga Marcos. Marcos pa rin. Move on po. Mag-move on po kayo. Hay, kakalungkot. Dati mga trucks ng militar ang tumutulong pag may calamity. Ngayon lang itong bagyo, kanya-kanya lang. Tayong ligtas sa mga sarili natin. Single agent lang yan, Boss Buds. Boss Buds, nakakahawa yung tao. Nakakatawa kasi.
Yung mga banat sa akin noon na ako ay Marcos, hindi naman Duterte. Wala na po, tapos na hanggang ngayon. Nag-guest po na ako sa Banateros. Tapos, pare-pareho po kami mga taga SMNI. Nagkikita po kami ron, hindi maiwasan dahil isa lang po ang aming opisina. Basta ang alam ko okay. Duterte si Boss Buds, kauna-una kasama ko yan sa rally sa Quezon City. Hap yun. Inasuhan ni Franz Castro si Tatay Digong. Siya yung kasama doon sa rally para supportahan si Tatay Digong. Di ko na po kinakailangan magpaliwanag. Kung ayaw nyo akong tanggapin, ano magagawa ko? Naku, wala pa akong napanood na reaction ni Auntie Claire sa nangyari sa amo niya. Siyempre, aangguluhan pa nila yan. Papalag si Torre, bakit wala pa sagot Bastinyo?